Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China hinahamon ng Estados Unidos at sinabing dudurugin nila ito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Dudurugin ng China ang anumang paglusob ng mga dayuhan sa teritoryo nito kasama ang South China Sea. Ito ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng militar ng China noong Huwebes sa sideline ng isang defense forum. Umaasa sila na ang South China Sea ay mananatiling dagat ng kapayapaan. Sinabi ng hukbo ng China na si Lieutenant General He Lei sa mga mamamahayag. Sabi pa ng Chinese general, kung itutulak ng Amerika ang mga bansa sa frontline, o kung ang Estados Unidos mismo ay magpupunta sa frontline para tulungan ang kakampi nito, ang Chinese People's Liberation Army ay hindi magkakaroon ng pasensya. 美国之所以这样做，它的目的就是为了极力的推进它的印太战略，就是在亚太地区呢搞阵营对抗，搞小圈子，就是要遏制和打压主要战略对手，从而实现它独霸亚太地区和全世界的这么一个目的。这个实际上它带来的结果呢，给亚太地区带来的不是 安定，不是呢这个和平，给亚太地区带来的是矛盾，是纠纷，甚至是对抗，是战争。我相信只要是亚太地区大多数国家擦亮眼睛，站稳脚跟，美国在亚太地区甚至全世界称王称霸的这种图谋是不会得逞的。坚决捍卫国家的领土主权和海洋权益， 是中国人民解放军神圣的职责和历史使命。中国人民和中国人民解放军绝不允许任何外部势力干涉中国的内政，侵略中国的领土。中国人民解放军已经全面做好了一切准备，随时以坚定的决心、坚强的意志、强大的能力和有效的手段，坚决粉碎任何外敌的 干扰、破坏和侵略行为。大家知道菲律宾和中国是隔海相望的近邻，有着传统的友谊。但是呢，从2022年6月份，很快的投向了美国，强化美菲军事同盟。特别是在黄岩岛、仁爱礁，现在又发展到了香槟礁，频频的 挑起事端，干扰和破坏中国的领土主权和海洋权益。菲律宾是一意孤行，不听劝阻，这种行为就是对联合国海洋公约和南海各方行为宣言的严重的破坏，实际上是单方面改变现状，是破坏国际法规则的一种 行为。张卫霞副主席和沙利文助理进行会见会谈的时候，进一步的阐明了中国政府对中国核心利益，特别是核心利益的核心坚定的立场和原则。对于增进两军的战略沟通，避免误判和管控风险， 都是有积极的作用的。还是那句话见比不见好，谈比不谈好。但是中国还有一句老话，不仅要听其言，更要观其行。 Ang Amerika at China ay nag-usap tungkol sa lalong mapamilit na diskarte ng China sa pinagtatalo ng rehiyong maritime, kabilang ang West Philippine Sea. Nitong mga nakalipas na buwan, ang mga sasakyang pandagat ng China ay naugnay sa isang serye ng mga high-profile confrontation sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na inaangkin ng China ang halos kabuuan ng West Philippine Sea sa kabila ng desisyon ng internasyonal na korte na ang pahayag nito ay walang legal na batayan. Kung matatandaan nyo din mga ka-aerial, nagbabala naman ang Estados Unidos laban sa ginagawang aksyon ng China sa Pilipinas, at dahil nasa issue sa West Philippine Sea ay maaaring sumibol ang isang kinakatakutan ng lahat, ito nga ang digmaan.
isang mataas na opisyal ng militar ng US ang nagbabala sa kanyang Chinese counterpart laban sa mapanganib na mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa unang pag-uusap sa pagitan ng mga commander, ang Amerika at China ay nananatiling magkasalungat sa mga isyu mula sa kalakalan hanggang sa katayuan ng Taiwan, at ang lalong mapamilit na aksyon ng China sa pinagtatalunang rehiyong maritime sa West Philippine Sea, ngunit hinahangad nilang muling itatag ang regular na pag-uusap ng militar sa layuning maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa flashpoint nang wala sa kontrol. Si Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command, at Wu Yanan, pinuno ng Southern Theater Command ng Chinese Army ay nag-usap sa pamamagitan ng video call noong Martes. Binigyang diin ni Paparo ang kahalagahan ng patuloy na linya ng komunikasyon sa pagitan ng militar ng US at ng PLA, sabi sa isang pahayag. Hinihikayat ni Paparo ang PLA na muling isaalang-alang ang paggamit nito ng mapanganib, mapuwersa, at potensyal na mga taktika sa pagtaas ng tensyon sa South China Sea at higit pa, sabi sa pahayag, ang Southern Theater Command ay may pananagutan sa mga aktibidad ng militar ng China sa South China Sea, kung saan ang mga sasakyang pandagat ng China ay nakibahagi sa isang serye ng mga high-profile confrontation sa mga barko ng Pilipinas nitong mga nakaraang buwan. Inaangkin ng China ang halos lahat ng mahalagang bahagi ng ekonomiya ng tubig sa kabila ng mga nakikipagkumpetensyang pag-angkin mula sa ibang mga bansa, at isang internasyonal na desisyon ng korte na ang pahayag nito ay walang legal na batayan. Sa buwang ito, iginiit ng China na ipagtanggol nito ang karapatan umano nito sa karagatan, matapos na maglabas ng footage ang Pilipinas na nagpapakita ng isang Chinese Coast Guard vessel na bumangga sa isa sa mga barko nito sa isang confrontation sa dagat. Sinabi ng Philippine Navy nitong Martes na nakapagtala ito ng hindi bababa sa 207 na barko ng China sa West Philippine Sea, isang bagong high record ngayong taon matapos dumaan ang malakas na bagyo sa lugar. Sa isang regular na media briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ilang mga sasakyang pandagat ng China ang umatras sa pagdaan ng tropikal na bagyong Enteng, ngunit hindi nagtagal ay pinalitan sila ng iba pang mga barko. Ipinakita ng kamakailang data na mayroong 182 maritime militia vessels, 18 China Coast Guard vessels, 6 People's Liberation Army Navy vessels, at isang research and survey vessel sa lugar mula 3 ng Setyembre hanggang Siyam. Ito ay bahagyang mas mataas kaysa sa 203 barko na naitala mula 27 ng Agosto hanggang 2 ng Setyembre. Sumang-ayon ang Pilipinas at China na ipagpatuloy ang mga talakayan sa mga larangan ng pagtutulungan hinggil sa West Philippine Sea, habang ang mga nangungunang opisyal ng foreign affairs ng dalawang bansa ay nagpapalitan ng frank and candid na mga pananaw sa kamakailang mga tensyon sa pinagtatalunang karagatan. Sa isang pahayag nitong Huwebes, sinabi ng Department of Foreign Affairs na si Undersecretary Teresa Lazaro, nakipagpalitan ng DFA ng opinyon kay Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong sa pamamahala sa sitwasyon sa West Philippine Sea, kabilang ang Escoda Shoal. Naganap ang palitan sa panahon ng bilateral consultation mechanism na ginanap sa Beijing noong September 11, 2024, nabanggit ng DFA na ang huling bilateral consultation mechanism, na humantong sa isang pagkakaunawaan sa pamamahala ng sitwasyon sa Ayungin Shoal, ay ginanap sa Pilipinas noong July 2024. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.